sa buhay ng tao. Maging totoo tayo sa Panginoon. At tingnan nyo ang nangyayari sa buong mundo. Maraming natatalanta at naghihirap ng mga tao sa buong Bicol. Kaya kung tayo pupunta sa kaharian ng Diyos, ilagay natin sa puso ang pagkakilala natin sa Kanya. Hindi yung karamihan pupunta sa loob ng simbahan, pakitang tao lang, payabangan ng bihis, payabangan ng sasakyan, payabangan ng mga suot na alahas. Sa Panginoon, walang pinipili kahit mahirap ka o mayaman ka. Kaya darating sa buhay ng tao, lahat sa buong mundo, ang nangyayari sa ibang mga kababayan natin, galit na ang Diyos sa mundo. Sa raming taong mga mararamot sa kanyang mga kapwa. Dahil tayo ay hindi pwedeng pagpanta-pantayin ng Diyos. Kaya binigyan kayo ng may mayaman at may mahirap para tulungan nyo ang kapwa nyo mahirap. Hindi yung sinarili nyo at ginyos nyo ang pera. Kaya kilalanin nyo mabuti ang Diyos at ilagay nyo sa puso. Hindi yung pakitang tao lang ang inyong pagpunta at pagdalo sa kaharian ng Diyos. Naniniwala ba kayo na meron tayong Diyos? Meron tayong Diyos, hindi natin nakikita. Pero tayo ay nakikita. Pero ang nakikita nyo na baka nariwan ng mga tao sa ibabaw ng lupa ay pera. Mas mahalaga sa inyo ang pera kaysa ang inyong kapwa laman. Maraming salamat po. Kaya po sana nakikita nyo ang paalala ng Diyos sa nangyayari sa buong mundo. Unang-una na po ang China, sumunod na ang Bicol at Bisaya. Kaya ngayon po, huwag kayong magiging matawa at huwag kayong magiging kapag-isip sa inyong kapwa na dinadanas ang hirap. Lahat tayo, dadanasin natin at ibibigay ng Diyos. Ang lahat, buong mundo, magmumustulang tubig, wala lang matitira kahit isang tao. Kaya, para kayong nanood ng Octomanmin, kung kayo po ay nanonood ng Octomanmin, gano'n ang buhay natin. Kung sino man po ang masama, siya ang lulubog. Kung sino man po ang mabuti, siya ang lulutang. Siya po ang kapiling ng Diyos sa kabilang buhay. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga kababayan, sa buong mundo at mga kaibigan.